mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Hatid sa inyo ng Moment of Romance. Sinasabing ang bawat tahanan ay may mga pader na saksi sa mga lihim na hindi kailanman napupunyag sa labas. Ito ang aking kwento. Isang kwentong marahil ay mahirap paniwalaan. Ngunit ito ang aking katotohanan. Ako nga pala si Milet. Sa edad na 30, maituturing na nasa rurok na ako ng aking buhay. Mayroon akong asawa at isang pamumuhay na sa paningin ng marami ay payapa at matatag. Ngunit sa likod ng huwad na katahimikang iyon, may isang puwang na pilit kong pinupunan. Ang pagnanais na magkaroon ng sariling anak na hanggang ngayon ay hindi pa rin dumarating. Sa panlabas, tila perpekto ang aming pagsasama ni George. Maayos ang pakikitungo namin sa isa't isa at walang bakas ng gulo na makikita ang ibang tao sa aming pamilya. Pero gaya ng maraming relasyon, may mga bitak na hindi nakikita ng mata. Mga lamat na unti-unting lumalalim sa gitna ng aming katahimikan. Magkatabi nga kaming natutulog sa iisang kama. Ngunit tila may milya-milyang distansya sa pagitan naming dalawa. Ang mga dating mahabang kwentuhan at malambing na "Kumusta ang araw mo?" ay tuluyan ng napalitan ng mga malamig at tipid na salita. Nakahanda na ang pagkain, o kaya ay mauna na akong matulog. Yun na lamang ang natitira sa aming usapan. Ang aming tahanan na dati ay puno ng buhay, ngayon ay tila naging isang malaking espasyo na lang kung saan dalawang estranghero ang nagkakasalubong, ngunit hindi na talaga nagkikita. Minsan, nahuli kong ang aking sariling nakatingin kay George, habang siya ay abala sa ibang bagay. Doon, sa gitna ng katahimikan, tinatanong ko ang aking sarili. Kailan ba nagsimulang maging ganito kalamig ang dating nag-aapoy naming pagmamahalan? Saan ba kami eksaktong nagkulang? At doon nagsimulang magbago ang lahat. Sa aking paghahanap ng kalinga at pag-unawa na hindi ko na mahanap sa piling ni George, dinala ko ng tadhana sa isang sitwasyong kailanman ay hindi ko inakalang mangyayari. Ang hindi ko inaasahan, sa paghahanap ko ng masasandalan, ay mahuhulog ako sa isang ugnayang higit pa sa bawal. Ang pagkakaroon ng relasyon sa mismong ama ng aking asawa. May mga sugat na hindi kailanman naghihilom. Mga pasaning tahimik naming dinadala sa loob ng maraming taon sa likod ng matatayog na pader ng aming tahanan. Sa gitna ng nakabibinging katahimikang ito, naroon ang aking biyanan na si Victor. Sa edad na 51, baka sa mga mata ni Tatay Victor ang lumay ng isang taong matagal nang nag-iisa sa buhay. Ngunit sa kabila ng pangungulilang iyon, hindi kailanman natibag ang kanyang tindig. Sa halip na sumuko, nanatili siyang matatag. Tila isang matibay na poste na pilit itinataguyod ang aming pamilya sa gitna ng anumang unos. Mag-isa niyang binuhat ang responsibilidad. Ibinuhos ang lahat ng lakas sa pagkayod upang masiguradong hindi mararamdaman ni George ang kakulangan, kahit na ang kapalit nito ay ang sarili niyang kaligayahan at kapahingahan. Isang karpintero si Tatay Victor. Isang lalaking hinubog ng bawat pako at martilyo, at ng kung ano-ano pang mabibigat na trabahong pinasok niya para lamang mabuhay. Hindi na nakapagtataka kung bakit sa kabila ng kanyang edad, nanatiling matikas ang kanyang anyo
Batak ang kanyang pangangatawan. Mga bisig na tila bakal sa tigas at balat na pinatibay ng init ng araw at pagod. Kahit may edad na, ramdam mo pa rin ang lakas na nananalaytay sa kanya. Isang lakas na hindi lamang nanggaling sa kalamnan, kundi sa determinasyon. Kilala din siya bilang isang masipag at maaasahang padre de pamilya. Ang bawat patak ng kanyang pawis ay patunay ng kanyang debosyon sa pamilya, kahit na ang kapalit nito ay ang sarili niyang pangungulila. Sa bawat hapdi ng kanyang katawan, iisa lang ang palaging sambit ni Tatay Victor. Ang lahat ng ito ay para sa nag-iisa niyang anak, si George, na aking asawa, ang naging sentro ng kanyang mundo. Sa kabila ng bigat ng buhay at sa likod ng bawat martilyo at lagari, nagawa ni Tatay Victor na itaguyod si George hanggang sa makatapos ito ng kolehiyo. Isang tagumpay na mag-isa niyang binuo at pinaghirapan. Ngunit sa likod ng pagiging matatag na haligi, may isang puwang na hindi kailanmang napunan sa kanilang tahanan. Matagal nang wala ang kanyang asawa, ang ina ni George. Bata pa lamang ang asawa ko nang mamatay ang kanyang ina, dahil sa pagkakasakit daw nito sa puso. Ang pagkamatay na yon ng kanyang ina ang nag-iwan ng sugat na tahimik na dinala ni Tatay Victor sa loob ng maraming taon, habang pilit niyang pinupunan ang pagiging ama at ina sa isang batang naghahanap din ng kalinga. Sa bawat taon ng kanyang pagtatrabaho sa malalayong probinsya, dala-dala niya ang sakit ng pag-iisa, habang ang tanging sandigan niya ay ang pangarap para sa kanyang anak. 5 taon na ang nakalipas nang makilala ko si George. Sa simula, binihag niya ako sa kanyang pagiging mabait at masayahin. Isa siyang lalaking palabiro at marunong makisama sa lahat. Ang isa sa mga bagay na labis kong hinangaan sa kanya ay ang pagmamahal niya sa kanyang ama. Madalas kasi niyang ikwento sa akin nang may bakas na garbo sa kanyang boses kung gaano siya ka-proud sa kanyang ama. Palagi pa ngang sinasabi niya sa akin noon na kung hindi dahil kay Papa, baka hindi ako nakapagtapos. Ang pasasalamat na yon ang nagpatibay sa aking pagtingin sa kanya. Isang lalaking marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan. Pagkaraan ng 2 taon ng aming pagkakakilala, nagpasya kaming magsama sa ilalim ng isang bubong. Sa mga unang buwan ng aming live-in setup, naging payapa at simple ang lahat. Hindi man kami marangya, sapat ang aming kinikita para sa aming mga pangangailangan. Sa mga panahong iyon, tila sapat na ang pagkakaroon ng bawat isa para sabihing maayos ang aming buhay. Ngunit kaya ng isang kandilang unti-unting nauubos, ang liwanag ng aming pagsasama ay nagsimulang maglaho. Hindi ko rin agad napansin kung kailan o paano nagsimulang magbago ang aming relasyon. Marahil ay nagsimula ito nang mas lalong bumigat ang pasanin ni George sa trabaho. O baka naman nung unti-unti na siyang nalulunod sa pakikisama sa kanyang mga katrabaho tuwing gabi pagkatapos ng kanilang duty. Gabi-gabi siyang umuuwing lasing, at sa bawat pagpasok niya sa pinto, tila ibang tao na ang kaharap ko. Ang dating masayahin at palabirong George ay unti-unti nang nilalamon ng isang lalaking malayo sa nakilala ko. Nagiging maingay siya, magagalitin at laging naghahanap ng away. Nung una, hanggang sigawan at masasakit na salita lang. Mga salitang kahit mahapdi ay pilit ko pa rin pinapalampas at iniintindi. Hanggang sa dumating ang gabing kailanman
ay hindi ko inakalang mangyayari. Isang gabi, habang payapa akong nanonood nun, nang naganap ang isang pangyayaring bumasag sa lahat ng tiwalang ibinigay ko sa kanya. Doon ko naranasan sa unang pagkakataon ang pagtaas ng kanyang kamay at ang lantarang pananakit sa akin. Sa sandaling yon, hindi lamang ang aking katawan ang nagkapasa at nanghina, kundi maging ang mga pangarap na binuo namin para sa aming munting pamilya ay tila gumuhurin sa isang iglap. Pero sa kabila ng pananakit niya sa akin yon, ay pinili ko pa rin ibaon sa limot ang gabing yon. Hindi ko ito ipinagsabi kahit kanino. Maging sa kanyang ama ay nanatiling tikom ang aking bibig. Natakot kasi ko na baka lalong lumala pa ang aming sitwasyon. O dahil na rin sa hiya, kung kaya't mas pinili kong pasanin na lang mag-isa ang bigat ng aking nararamdaman. Sa mga gabing yun, hindi ko maiwasang magtanong. Saan na nagpunta ang lalaking minahal ko? Bakit ang dati niyang lambing ay napalitan ng bagsik? Marahil, totoo nga ang kasabihan na hindi mo talaga lubos na makikilala ang isang tao hanggat hindi mo ito nakakasama sa iisang bubong at nakakabangga sa bawat sulok ng tahanan. Kaya naman, ang akala kong matatag na pundasyon ay unti-unti nang nagigiba sa bawat sigaw at bawat pag-iwas. Hanggang sa isang araw, sa gitna ng malamig na pagsasama naming mag-asawa, ay isang balita ang yumanig sa aming pamilya. Habang nagtatrabaho kasi si Tatay Victor, ay aksidente itong nahulog. Dahilan para hindi ito pansamantalang makalakad. Ngunit dahil sa mag-isa lang itong naninirahan sa kanilang lumang bahay sa kabilang barangay, walang ibang mag-aalaga sa kanya. Sa pagkakataong yon, hindi ko alam na ang pag-aalaga sa isang amang may sakit ang magiging simula ng isang panibagong kabanata sa aking buhay. Isang kabanatang mas lalong magpapagulo sa aking puso at prinsipyo. Sa gitna ng aming hapunan, binasag ni George ang katahimikan. Habang abala siya sa pagkain at tila nagpapalakas para sa susunod na araw, direkta siyang nagtanong. Milet, pwede bang ikaw muna ang mag-alaga kay tatay? Hindi ako agad nakasagot. Hindi dahil sa pag-aalinlangan o kawalan ng malasakit, kundi dahil sa bigat ng implikasyon ng kanyang hiling. Alam kong sa sandaling pumayag ako, kailangan kong lisanin ang aming inuupahang apartment. Ang lugar na pinili namin, dahil malapit iyon sa kanyang trabaho, para lang manatili sa bahay ni Tatay Victor sa kabilang barangay. Alam ko rin naman kasi na maaari akong magtagal doon ng ilang araw. O baka abutin pa nga ng mga linggo. Ngunit habang tinititigan ko si George, sumagi sa isip ko ang matanda. Naalala ko si Tatay Victor. Isang lalaking sa kabila ng lakas ng kanyang pangangatawan ay mag-isa na lamang ngayon sa buhay. Nilalabanan ang karamdaman sa isang bakanteng tahanan. Naisip ko ang lahat ng sakripisyo niya para makapagtapos ang aking asawa at ang kawalan ng kalinga sa kanyang paligid sa oras ng kanyang pangangailangan. Sige, ako na muna ang bahala sa kanya. Maingat kong sagot. Isang simpleng tangulang ang naging tugon ni George. Tila nabunutan ng tinik dahil mayroon ng gaganap sa tungkulin para sa kanyang ama. Sa gabing iyon, habang nag-eempake ko ng aking mga gamit, hindi ko akalain na ang pag-alis ko sa aming tahanan ay simula na rin ng tuluyang paglayo ng aking loob sa aking asawa at ang pagbukas ng isang pinto
patungo sa isang ugnayang hindi ko kailanman inasahan. Kinabukasan, pitpit ang aking mga gamit. Hinatid ako ni George sa tahanan ng kanyang ama. Ang bahay ni Tatay Victor ay larawan ng pagiging simple. Isang maliit na sala, kusinang sapat lang ang laki, at 2 silid na tila naghihintay ng buhay. Nang bumukas ang pinto at makita niya kami, hindi maikakaila ang gulat sa kanyang mga mata. "Oh, anak, bakit kayo nandito?" tanong niya, habang pilit na bumabangon mula sa pagkakahiga. Mabilis na lumapit si George dito at ipinaliwanag ang aming plano. "Dito muna si Milet, Tay, para may kasama ka habang nagpapagaling," tugon naman ni George. Agad namang umiling si Tatay Victor. Ang likas na pagiging matatag ay pilit pa ring nangingibabaw sa kanyang panghihina. "Nako, wag na. Kaya ko pa naman ang sarili ko," giit niya. Ngunit bago pa man siya makatanggi ng tuluyan, ngumiti ako at hinawakan ang kanyang balikat. "Ayos lang po, Tay. Wala naman po ako masyadong ginagawa sa bahay. Kaya mas mabuti nang narito ko para masiguro ang inyong kalagayan," malumanay kong sabi. Sandaling natahimik ang matanda. Tila tinitimbang ang aking mga salita bago siya dahan-dahang tumango bilang tanda ng pagsuko. "O siya, sige na nga. Wala naman akong magagawa kung nakapagdesisyon na kayong mag-asawa. Maraming salamat na lang kung ganon," anya naman ito. Hindi nagtagal ay nagpaalam na rin si George dahil sa kanyang trabaho. Sa unang pagkakataon, naiwan akong mag-isa sa loob ng bahay kasama ang aking biyanan. Sa mga sumunod na araw, ibinuhos ko ang aking oras sa pag-aayos ng kanyang tahanan. Nilinis ko ang bawat sulok na tila matagal nang hindi nagagalaw. Nagluto ng mga pagkaing magpapanumbalik ng kanyang lakas at siniguradong iniinom niya ang kanyang mga gamot sa tamang oras. Sa bawat pag-abot ko ng baso ng tubig at bawat pag-aayos ng kanyang higaan, unti-unting nababawasan ang distansyang namamagitan sa aming dalawa. Pero sa mga unang araw, hindi maikakailang ang pagkailang ni Tatay Victor sa aking pag-aasikaso. Sanay kasi siyang mag-isa at tumayo sa sarili niyang mga paa. Kaya bago sa kanya ang may nag-aalaga. "Milet, anak, wag mo na akong asikasuhin ng ganyan. Kaya ko pa naman ang sarili ko eh." Malimit niyang sambit habang naghahain ako ng aming tanghalian. Isang ngiti lang naman ang isinasagot ko sa kanya. Isang senyales na hindi ko tinitingnan ang pag-aalaga sa kanya bilang isang pabigat. Napapailing na lamang siya bago dahang-dahang umupo sa hapagkainan. Ngunit sa bawat subo namin, nararamdaman ko ang kanyang mga mata. Tahimik lang siyang nakatingin sa akin. Tila ba tinitimbang ang bawat galaw ko. Nagmamasid ng masinsinan sa paraang hindi ko maipaliwanag. Upang mabasag naman ang nakatutulig na katahimikan at para na rin hindi tuluyang mailang, hindi ko na napigilang magtanong sa kanya. "Matagal na po ba kayong mag-isa rito, Tay?" tanong ko sa kanya. Tumango siya ng bahagya. Ang kanyang mga mata ay tila naglalakbay sa mga nakaraang taon. "Maraming taon na rin," maikli niyang sagot. Hindi ko na tinangkang banggitin pa ang tungkol sa kanyang asawa. Ramdam ko kasi sa hangin na may mga sugat pa na mas mabuting hayaan na lamang manahimik
kaysa muling ungkatin. Sa paglipas ng mga araw, ang pagkailang ay unti-unting napalitan ng kapanatagan. Naging komportable kami sa presensya ng isa't isa. Mula sa pag-abot ko ng kanyang gamot hanggang sa mga simpleng kwentuhan sa hapon. Sa gitna ng katahimikan ng bahay na yon, tila may nabubuong pag-unawa na hindi na kailangan pang dumaan sa maraming salita. Lalo na sa tuwing nagkikwento siya tungkol sa kabataan ng aking asawa. Naku, makulit si George doon. Nakangiti niyang pag-alala. Pero masipag din talagang mag-aral. Dagdag pa nito. Habang nakikinig ako, hindi ko maiwasang mapaisip. Tila may ibang panig ang asawa ko na hindi pa nakikita o hindi nakikilala ng sarili niyang ama. Ang George na ikinikwento niya ay malayo sa George na kinakatakutan ko na tuwing gabi. Habang tumatagal naman ang pananatili ko sa bahay ni Tatay Victor, mas lalo kong napapansin ang tunay na pagkatao niya. Sa kabila ng kanyang matikas na pangangatawan at pagiging karpintero, hindi siya masungit. Wala sa kanya ang bagsik o ang hilig sa paninigaw. Bagamat umiinom din siya ng alak, malayo ang kanyang gawi kay George. Nananatili siyang mahinahon at magalang. Higit sa lahat, hindi siya nagtatanong ng mga bagay na alam niyang ikahihiya ko o magbibigay sa akin ng pagkailang. Isang hapon, habang abala ko sa pagliligpit ng mga plato sa kusina, pumasag sa katahimikan ang kanyang boses. "Milet!" Tawag niya ng mahinahon. "Po," sagot ko habang nakatalikod. "Salamat ha. Salamat sa pag-aalaga mo sa akin." Anya nito. Isang simpleng pasasalamat. Ngunit sa loob-loob ko ay may kung anong kakaibang pakiramdam na gumapang sa aking puso. Hindi ko maipaliwanag kung bakit ang payak na salitang iyon ay tila may dalang init at kalinga na matagal ko nang hindi nararamdaman. Sa mga sandaling yon, hindi ko pa batid na ang simpleng pagkilala niyang yon sa aking presensya ang magiging mitya ng isang mas komplikadong kwento. Isang ugnayang higit pa sa pagiging manugang at biyanan. Mabilis na lumipas ang mga araw na puno ng katahimikan sa loob ng tahanan ni Tatay Victor. Sa totoo lang, unti-unti ko nang nararamdaman na mas payapa at komportable pa ang loob ko rito kaysa sa sarili naming bahay. Simula kasi nang mapagbuhatan ako ng kamay ni George, ay para bang hindi na mawala sa aking dibdib ang tila laging nakabantay na kaba. Bawat kalabog ng pinto, bawat pagtaas ng boses, at bawat biglang galaw ay nagpapatalon sa aking puso sa takot. Ngunit dito kay Tatay Victor, tila bumabalik ang aking pagkatao. Ang bawat paghain ko ng pagkain ay sinusuklian niya ng salamat sa halip na reklamo. Ang bawat pagwawalis ko sa sala ay pinagmamasdan niya ng may paghanga sa halip na husga. Ramdam ko sa bahay na ito ay ako ay isang anak na pinahahalagahan. Hindi isang gamit na pwedeng saktan kapag uminit ang ulo ng asawa. Hanggang sa isang gabi, habang ako ay nag-aayos ng aking higaan, nang marinig ko ang pamilyar at maingay na ugong ng motor sa labas ng bahay ni Tatay Victor. Napamuntong hininga ko sa dilim, habang napahiga na lang sa silid na pansamantala kong tulugan. Dumating na siya. Bulong ko sa aking sarili na may kaba sa aking dibdib. Hindi nagtagal,
narinig ko ang marahas na pagbukas ng pinto. Kasunod ang mabibigat at pasuray-suray na hakbang ni George. Kahit hindi ko pa siya nakikita, abot na hanggang dito ang amoy ng alak. Kaya alam ko agad na lasing na naman siya. Sa mga sandaling yon, habang nakikinig ako sa bawat kalabog sa labas ng aking kwarto, may isang mapait na pasasalamat na sumagi sa aking isip. Sa kabila ng lungkot na hindi pa ako nabibiyayaan ng anak, naisip ko na marahil ay proteksyon ito para sa isang buhay na hindi pa isinisilang. Sigurado kasing mahihirapan lang ang bata sa ganitong sitwasyon. Sa piling ng isang amang tila walang pakialam sa bukas. Lalo pa nga't sa bawat sahod ni George ay 2,000 piso lang ang iniaabot niya sa akin. Na kung tutuusin ay kulang na kulang ito para sa aming mga pangangailangan. Pero kahit na ganun, ay mas pinipili ko pa rin hindi na lang magreklamo. Hindi dahil sapat ito, kundi dahil ayaw ko nang bigyan siya ng kahit anong dahilan para muling magtaas ng boses. O ang mas masakit, ang magtaas ng kamay. Milet, nandito na ako. Nasaan ka ba? Rinig kong tawag nito mula sa labas. Nang marinig ko naman ang boses niya, ay kaagad ko rin siyang pinuntahan. Nang sa ganon ay hindi na magising si Tatay Victor. Tulog na kasi ito kapag ganong oras. Nandito ako, George. Mahina akong bulong pagkalabas ko ng kwarto. Sinalubong ako ng masangsang na amoy ng alak at ang kanyang nalilisik na mga mata. Hawak niya ang gilid ng mesa para suportahan ang kanyang pasuray-suray na tayo. Ang bawat paghinga niya ay tila may kasamang banta. Bakit pa ang tagal mo? Akala mo ba ay hindi ko alam na iniiwasan mo ko rito? Bagaman, pilit niyang hininaan ang boses nang mapansin ang pinto ng silid ni tatay. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi kita iniiwasan. Gabi na, George, baka magising si Tatay Victor. Pakiusap ko habang dahang-dahang lumalapit para kuhanin ang kanyang jacket. Halika na, magpahinga ka na sa loob. Ipaghahanda kita ng tubig. Ngunit sa halip na sumunod, hinablot niya ng marahas ang aking braso. Ramdam ko ang diin ng kanyang mga daliri na tila ba nais ipaun sa aking balat. Tubig? Hindi ko kailangan ng tubig, Milet. Ang kailangan ko ay ang asawa ko na sumusunod sa akin. Hindi yung nagtatago rito kay tatay para lang makaiwas sa obligasyon. Napapikit ako sa sakit. Pilit na hindi tinitingnan ang kanyang mukha. Sa gitna ng dilim at ng amoy ng alak, ang tanging naririnig ko ay ang sarili kong tibok ng puso na tila gustong kumawala sa aking dibdib. Sa mga sandaling yon, ang katahimikang pilit kong pinoprotektahan para kay Tatay Victor ay tila naging isang kulungang unti-unti akong sinasakal. Hindi pa ba nakakabitaw si George sa pagkakahawak sa aking braso nang biglang bumukas ang pinto ng silid ni Tatay Victor. Ang liwanag mula sa bumbilya sa pasilyo ay tumama sa kanyang mukha. Isang mukhang puno ng pait, pagkadismaya at matinding galit na bihira kong makita. Bitawan mo ang asawa mo, George! Ang mariin at gumagaralgal na utos ni Tatay Victor. Tila naman nabuhusan ng malamig na tubig si George. Dahan-dahan niyang niluwagan ang kapit sa akin, ngunit hindi niya magawang tumingin ng diretso sa kanyang ama. Ang tapang na dala ng alak ay tila naglaho sa isang iglap sa harap ng otoridad ng matanda. Tay, gising pa pala kayo. Nauutal na wika ni George
pilit na inaayos ang kanyang pagkakatayo kahit pasuray-suray pa rin. Hindi siya sinagot ni Tatay Victor. Sa halip, lumapit ang matanda sa akin at marahang hinawakan ang aking balikat. Tinitingnan kung may pasana namang iniwan ang mga daliri ng kanyang anak. Sige na, Milet. Pumasok ka na sa loob. Ako na ang bahala rito. Mahinahon niyang sabi sa akin. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako kay George. Wala naman akong nagawa kundi ang sumunod. Habang dahan-dahan kong isinasara ang pinto ng aking silid, narinig ko ang huling mga salitang binitawan ni Tatay Victor na bumasag sa katahimikan ng gabi. Hindi kita pinalaking halimaw, George. At hanggat humihinga ako, hindi ko hahayaang gawin mo sa bahay na to ang ginagawa mo sa asawa mo sa sarili niyong tahanan. Mahiya ka sa iyong sarili. Napaupo ako sa likod ng pinto, habang yakap ang aking mga tuhod. Sa gitna ng takot, naramdaman ko ang isang kakaibang ginhawa dahil sa pagtatanggol ni Tatay Victor. Nang tila mahimasmasan si George, lumapit siya sa akin at humingi ng tawad. Sa mga sandaling iyon, buong puso akong naniwala na nagbago na siya, na bumalik na ang dating George na minahal ko ng lubos. Dahil dito, naging panatag ang loob ko na nasa maayos na muli ang aming relasyon, kahit na pansamantala kaming magkahiwalay ng tirahan. Subalit ang hindi ko alam, sa likod ng magandang pagbabagong ipinapakita niya sa akin, ay meron pala siyang itinatagong kalokohan. Ang masakit pa nito, nalaman ko mula sa aming kapitbahay ang katotohanang dumurog sa aking pagkatao. Mayroon pala siyang ibang babae, at ang mas malala, inuuwi niya pa ito sa mismong bahay namin. Noong una ay hindi ako agad naniwala sa mga bali-balita. Pilit kong kinukumbinsi ang sarili ko na hindi magagawa ni George ang ganoong kalapastangan. Paano ko naman iisipin yon? Gayong bago siya umalis sa bahay ni Tatay Victor, ay napakarami niyang binitawang pangako sa akin. Ang mga salita niya ay puno ng pagsisisi at pag-asa. Kaya naman, hindi ko talaga matanggap na magagawa niyang mag-uwi ng ibang babae sa mismong pamamahay namin. Pinanghawakan ko ang kanyang mga pangako dahil gusto kong maniwala na nagbago na siya. Para sa akin, ang bawat salitang binitawan niya bago kami pansamantalang nagkahiwalay ay isang sumpa na hindi niya kayang baliin. Subalit habang tumatagal, ang mga bulong-bulungan ay tila nagiging isang malakas na hiyaw na hindi ko na kayang baliwalain. Isang hapon, sa udyok ng kaba at hindi maipaliwanag ng kutob, nagpasya kong bumalik na sa aming bahay. Total naman ay nasa maayos na rin na kalagayan si Tatay Victor. Kaya naman, nang magpaalam ako rito, ay hindi na rin niya ako pinigilan. Kahit pa nga, baka sa mukha niya ang lungkot ng pag-alis ko. Masaya akong nag-impake. Dala ang matinding pag-asa na sa aking pagbabalik ay makikita ko na ang asawang nagbago na, gaya ng kanyang mga pangako. Ngunit pagdating ko sa tapat ng gate, tumigil ang mundo ko. Nakaparada ang motor niya, pero may isang pares ng pambabaeng sapatos at tsinelas sa may pintuan. Isang bagay na hindi ko kailanman pag-aari. Dahan-dahan kong pinihit ang susi. Nanalangin na sana ay mali ang hinala ko. Na sana ay bisita lang ito o kamag-anak. Pagbukas ng pinto, sinalubong ako ng amoy ng pabangong hindi akin. At doon sa gitna ng sala na dati naming pinapangarap na papuno ng tanawan. At doon sa gitna ng sala na dati naming pinapangarap
na mapuno ng tawanan ng aming magiging anak, nakita ko ang isang estrangherong babaeng nakasuot ng isa sa mga pambahay kong damit. Kampante siyang nakaupo. Tila ba siya ang reyna ng tahanang binuo ko ng may pagtitiis at luha. Nang lumabas si George mula sa kusina na may dalang baso ng tubig, naligas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang baso ay muntik ng mabitawan, at ang mga matang dati na humihingi ng tawad ay napalitan ng gulat at pagkapahiya. "Milet, anong ginagawa mo rito?" Ang tanging naisambit niya. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pangakong binitawan niya sa bahay ni Tatay Victor ay tila mga basag na kristal na sumusugat sa aking puso. Hindi lang pala ang katawan ko ang kaya niyang saktan. Mas matindi pala ang hapdi kapag ang mismong tiwala at dignidad mo na ang kanyang niyuyurakan sa loob ng sarili mong tahanan. Nanatili akong nakatayo sa may pinto. Tila ba naging estatwa ang aking buong katawan, habang ang puso ko naman ay parang hinahati ng kutsilyo. Tinignan ko si George. Ang lalaking ilang araw lang ang nakalilipas ay umiiyak at nangangakong magbabago sa harap ng kanyang ama. Pagkatapos ay binalingan ko ang babaeng prenteng nakaupo sa sopa. Suot ang duster na madalas kong gamitin kapag nagluluto ako para sa asawa ko. "Milet, sandali! Hayaan mo kong magpaliwanag." Nauutal na wika ni George, habang dahan-dahang lumalapit. Ang kamay niya ay tila gustong humawak sa akin, pero mabilis akong umatras. "Magpaliwanag?" Ang tanging lumabas sa aking bibig, puno ng pait at sarkasmo. "Anong ipapaliwanag mo, George? Na ang pagbabago na sinasabi mo ay ang pagpapalit ng asawa sa loob ng mismong bahay natin? Na ang pagsisisi mo sa harap ni Tatay Victor ay palabas lang para mapanatag ako habang dinudungisan mo ang higaan natin?" "Hindi ganyan yon, Milet. Nakitulog lang siya." "Nakitulog?" Bulyaw ko. Hindi ko na napigilan ang aking emosyon. "Nakitulog pero suot ang damit ko? Nakitulog pero tila kabisado ang bawat sulok ng kusina ko? George, hindi ako tanga. Sa lahat ng pwedeng gawin mo, bakit dito pa? Bakit sa lugar na binuo natin ng may luha at pagtitiis?" Kumarap ako sa babae na ngayon nakatayo na rin. Tila walang bakas ng hiya sa kanyang mukha. "At ikaw?" Sabi ko sa kanya. Ang boses ko ay nanginginig sa galit. "Hindi mo ba alam na may asawa ang lalaking to? O baka naman mas masarap ang pakiramdam na nakatira sa bahay na hindi mo pinaghirapan?" "Milet, tumigil ka na! Huwag mo siyang idamay rito!" Biglang sigaw ni George. Ang boses na dati humihingi ng tawad ay bumalik sa pamilyar na bagsik na kinatatakutan ko noon. Natahimik ako ng sandali. Doon ko napagtanto, wala nang George na babalikan. Ang lalaking nasa harap ko ay ang parehong lalaking nananakit, nagsisinungaling at ngayon ay nanggagago ng harap-harapan. "Tama ka, George. Titigil na ako." Mahinahon kong sabi, habang pinupunasan ang luhang kanina pa dumadaloy. "Titigil na ako sa pag-asang magbabago ka. Titigil na ako sa pag-aalaga sa isang bahay na wala na palang laman. Sa'yo na tong bahay, sa'yo na tong damit, at sa'yo na rin yung babae mo. Pero tandaan mo to, hindi na ako ang milit na babalik sa tuwing hihingi ka ng tawad." Tinalikuran ko sila nang hindi na muling lumingon. Bawat hakbang ko palayo sa sala ay tila pagpunit sa mga pahina ng 7 taon naming pagsasama.
Narinig ko pa ang pagtawag ni George sa pangalan ko. Ang boses niya ay humahalo sa yabag ng aking mga paa, ngunit wala na itong talab sa akin. Ang takot na dati ay nagpapakaba sa akin sa tuwing magtataas siya ng boses, ay napalitan na ng isang manhid na katarungan. Paglabas ko ng gate, sinalubong ako ng malamig na hangin ng hapon. Sa unang pagkakataon, hindi ako lilingon sa likod para tingnan kung sinusundan niya ako. Hindi na ako tatakbo ng may kaba. Naglakad ako ng tuwid. Bitbit ang kaunting gamit na dala ko kanina. At ang mas mabigat na pasya na hindi na ako muling magpapaapi. Habang papalayo ako sa kaling yon, tiningnan ko ang aking mga kamay. Nanginginig pa rin sila, ngunit malaya na. Imbes namang bumalik sa bahay ni Tatay Victor, napagpasyahan kong lumayo na lang ng tuluyan upang makalimot sa lahat ng sakit na dinulot ni George. Pumunta ako sa bahay ng aking tiyahin sa malayo at doon pansamantalang nanirahan. Bukas palad naman akong tinanggap nito at sa loob ng 2 taon, sinikap kong buuin ang aking sarili. Nakahanap ako ng trabaho. Natutong tumayo sa sariling mga paa at dahang-dahang naghilom ang mga sugat ng aking puso. Pagkalipas naman ng 2 taong yon, ay unti-unti kong nahanap ang kapayapaang matagal na ipinagkait sa akin. Nakahanap ako ng trabaho bilang kahera sa isang maliit na grocery store. At doon ay unti-unting bumalik ang kulay ng aking buhay. Ngunit isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga paninda, isang pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan ng aking pagtatrabaho. "Milet, ikaw nga!" Wika ng isang baritonong boses na tila nagmula sa isang nakaraang matagal ko nang ibinaon. Pag-angat ko ng tingin, tila nanigas ako sa aking kinatatayuan. Sa harap ko ay nakatayo si Tatay Victor. Sa kabila ng 2 taon na lumipas, tila wala pa ring pinagbago sa kanya. Sa katunayan, sa tingin ko nga ay tila mas bumata pa siya dahil sa matikas na tindig ng kanyang katawan at sa linaw ng kanyang mga mata na nakatitig sa akin. "Milet," mahina niyang sambit, ngunit bakas ang pananabik sa kanyang boses. Agad ko siyang nilapitan at naramdaman ko ang pamilyar na kalinga nang hawakan niya ang aking mga kamay. Naupo kami sa isang malapit na parke kung saan malayang umiihip ang hangin. Ikwento niya na matagal na niya akong hinanap pagkatapos kong umalis sa kanila. Sinabi rin niya na wala na silang komunikasyon ni George simula nang malaman niya ang ginawa nitong pagtataksil sa akin. Ngunit habang nag-uusap kami, napansin ko ang kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Isang tingin na hindi ko kailanman nakita nung itinuturing ko pa siyang biyanan. "Milet," panimula niya. Ang kanyang boses ay naging seryoso at malalim. "Alam kong laking gulat mo na narito ko. Pero sa 2 taon na wala ka, doon ko napagtanto ang isang katotohanang matagal ko nang itinatago. Marahil ay dahil sa takot sa sasabihin ng iba." Huminga siya ng malalim at masinigpitan ang hawak sa aking kamay. "Nung nasa bahay ka pa, inakala ko na ang pag-aalaga mo sa akin ay dahil lamang sa awa o dahil manugang kita. Pero nang mawala ka, gabi-gabi kong hinahanap ang iyong presensya. Doon ko nalaman na mahal kita, Milet, hindi bilang isang biyanan, kundi bilang isang lalaki." Nanlaki ang aking mga mata. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo sa narinig ko. "Alam kong malaki ang agwat ng edad natin,
At alam kong asawa ka ng anak ko. Pagpapatuloy ni Tatay Victor. Ang kanyang tinig ay puno ng katapatan. Pero sa edad kong ito, wala na akong pakialam sa sasabihin ng mundo. Ang gusto ko lang ay ang pagkakataong maprotektahan ka at mahalin ng higit pa sa ibinigay sa iyo ni George. Handa akong ibigay ang lahat, basta't hayaan mo lang akong manatili sa tabi mo. Nanatili akong tahimik. Tila ba nilulunod ng mga salitang binitawan ni Tatay Victor. Tumingin ako sa kanyang mga mata. Mga matang hindi kailanman nagpakita sa akin ng pananakit, kundi puro proteksyon at pag-unawa. Sa gitna ng gulat, napagtanto ko na ang hinahanap kong pag-ibig sa piling ni George ay matagal na palang naroon sa tabi ko, sa katauhan ng kanyang ama. Tay, panimula ko, habang unti-unting kumakalma ang aking puso. Hindi ko po alam ang sasabihin. Ang alam ko lang, sa loob ng maraming taon, kayo lang ang naging kakampi ko. Kayo lang ang nakakita sa halaga ko nung pakiramdam ko ay wala na akong silbi. Hinawakan ko rin ng mahigpit ang kanyang mga kamay. Sa unang pagkakataon, hindi ako natakot sa sasabihin ng mundo. Pagod na akong mabuhay para sa dikta ng ibang tao. Kung ang lalaking nasa harap ko ngayon ang siyang nagbigay sa akin ng kapayapaan, bakit ko ipagkakait sa sarili ko ang pagkakataong sumaya? Hindi ko maipapangako na magiging madali ang lahat. Pagpapatuloy ko ng may tamis na ngiti. Pero kung handa kayong manatili sa tabi ko, handa rin akong buksan ang puso ko para sa inyo. Hindi na bilang manugang, kundi bilang babaeng magmamahal din sa inyo ng tapat. Isang malalim na buntong hininga ng ginhawa ang kumawala kay Tatay Victor. Sa ilalim ng dapit hapong iyon, sa gitna ng katahimikan ng parke, tila naglaho na ang lahat ng pait ng nakaraan. Ang sugat na iniwan ni George ay tuluyan ng naghilom. Hindi dahil sa paglimot, kundi dahil sa pagdating ng isang pag-ibig na mas malalim at mas totoo. Magkahawak kamay kaming naglakad palayo. Dala ang pag-asang sa dulo ng bawat sakit, laging may naghihintay na bagong umaga. Iniwan ko na ang anino ng nakaraan sa kalyeng yun. At kasama ni Victor, sisimulan ko ang isang kwentong wala ng lamat. Isang tahanang pinuo hindi sa pader, kundi sa tunay na respeto at pagmamahal.